Welcome to Donmar TV News Channel. Inilabas ngayon ng Malacanang ang Memorandum Circular number 94 na nagtatakda sa mga head of agency na bawasan ang workforce sa kanilang mga tanggapan. Batay sa Memorandum Circular na nilagdaan ni Executive Secretary Salvador Mijaldea, binibigyan ng Central Office ang mga department heads ng otorisasyon para ipatupad ang gagawing paglilimita sa bilang ng mga kawaning gagawin ang kanilang trabaho sa loob ng opisina. Hanggat walang kapahintulutan o go signal ang pinuno ng isang departamento ay hindi may patupad ang reduction of on-site workforce. Dapat din aniyang makatiyak na bagamat magkakaroon ng pagbabawas ng empleyado ng personel na tutungo sa opisina, ay mayroong itatalagang kawani na siyang tutugon sa mga tawag at iba pang immediate concern ng isang government office. Hindi naman applicable ang pagbabawas ng empleyado o pansamantalang pagsasara ng tanggapan na ang rason ay dahil magsasagawa ng disinfection. Maaari nang gawin ang naturang aktibidad pagkatapos ng working hours o sa weekend. Ano yung mga masasabing pamantayan para dito sa mga manggagawa na ito at sino yung magde-decide para doon sa mga welfare nitong workers sa Bombo Raymond, lalo na't may mga very prone talaga na klase ng manggagawa dito sa hawaan. Paano yung magiging diskarte rito ng gobyerno sa pag-handle nitong mga ito, lalo na kung maramihan na yan, Bombo Raymond? Well, actually, sa ngayon ay hindi na rin bago yung pagpapatupad ng tinatawag na skeleton force sa mga tanggapan ng opisina o mga tanggapan ng gobyerno Bombo Dennis. So meron na ipinairal dati pa yung template noong enhanced community quarantine, nung ipinairal pa yung mga naunang mga lockdown. So magkaroon ng mga flexible adjustment at yung kanilang mga kinaukulang mga heads of offices. Halimbawa, yung regional officer, regional directors ng mga nasa under ng executive department ay maaari silang mag-decide kung ano yung magiging kumbaga framework nila. At meron din yung, kumbaga, limited lamang yung tao, instead na 8 yung papasok sa isang office, ay gawin na lamang 4. Dati nung sa DBM, nung nagpunta tayo, dati ay 10 yung opisina na pinupuntahan natin. Nang pumunta tayo last time, 3 lamang hanggang 4. So, ganun, yung magiging sistema para magkaroon ng limitasyon ng kumpul-kumpulan ng mga tao sa loob. Sige kasi, itong mga petitioners, sige ang hanap ninyo sa korte. Sinabi na, many times ng kampo ni Bongbong Marcos, wala sa korte, sa BIR kami nagbayad. Parang, mga kababayan, yung nanay, may ganitong kwento po, pero joke man lang. Sabi ng nanay doon sa anak niya, hanapin mo anya, anak, yung karayom. Nandun na niya sa lalagyan sa kwarto. Hanapin mo, kunin mo kasi magtatahi ako. Tapos, sabi ng opo, sabi ng anak. Maya, ang tagal, hindi nakukuha yung karayom. Tinawag yung anak. Asa na yung karayom? Ba't hindi mo makuha? Tapos, bakit nandito ka sa sala? Hindi ka manual tahanap sa kwarto? Nanay, kasi madilim sa kwarto, takot ako doon. Kaya dito ako sa sala naghahanap kasi maliwanag. Ganon itong mga kampon. Mga kampon ng mga dilawan. Tinuturo sa inyo, wala sa korte. Sa BIR kami nagbayad kasi doon talaga dapat magbayad. Buwis kasi. Yan lang yung mga tao ito. Gumagawa lang sila ng problema. Ito, long battle for integrity, sabi dito. Ilagan spokesperson for campaign against the return of Marcoses and martial law. Kita ninyo? Ang intention talaga nila, hindi man yung hanapin yung totoo. Ang intention nila, mga kaban, this group, sworn enemy of the Marcoses is to, tawag doon, to bar the Marcoses
from returning to power. Especially, itong top position bilang Pangulo. Yeah, karma. Campaign against the return of Marcoses in martial law. Karma. Said the hearing symbolized the long battle for integrity and justice to prevent a Marcosian comeback 36 years after the EDSA People Power Revolution deposed the dictator. Yan yung mga propaganda ninyo. Kung magkakabalik man po yung mga Marcoses sa Palasyo Malacanang, yan mangyayari kasi ginusto ng mga Pilipino ng napakaraming mga Pilipino, ginusto. Hindi dahil ginusto nila by force, but by election. Demokrasya tayo eh. Gayon, nagdidikta kayo kung sinong dapat ilagay. Huwag kami. Ilagan said Karma, a coalition of martial law victims would continue to keep guard and fight tooth and nail in the courts or in the streets to resist Marcos restoration and a Duterte extension. Do it. Ano man ang problema? Sige lang kayo dyan. Allowing the dictator's son to return to run despite his conviction in tax case would be a mockery not only of the elections but of our nation's history, our democracy, and our hard-won rights and freedom, said Ilagan. Sa inyo yon, opinion ninyo. Pero pag natalo naman kayo rito, sasabihin ninyo, patay na yung democracy. Tapos bibirahin ninyo yung Commission on Election. Ganun ang ugali ninyo. Pag natatalo kayo. Patay na ang demokrasya. Kahit sa Supreme Court. Patay na ang demokrasya. Ano ba? So, yan po mga kababayan. Ang gusto ko lang na ipaabot sa inyong update tungkol dito sa preliminary hearing sa disqualification case ni laban kay Bongbong Marcos. And hopefully, matapos na po ito para tuloy-tuloy na po ang kampanya. Huwag lang kayong maniwala sa pandemonyum na could be used to disrupt the election. Huwag kayong maniniwala. Ayan, bantay kayo mga Marcos loyalists. Baka gamitin po ito para hindi matuloy yung election po sa May 9. Bantay kayo. Be on guard, sabi natin. Tinanong ngayon ni Guanzon, ano yung proof ninyo that he did not pay the fine and unpaid taxes? Inano ngayon ni Commissioner Guanzon, si Atty. Pardo, yung petitioner. The lawyer cited the December 2021 certification daw by the Quezon City RTC that Marcos Jr. had not satisfied its order to pay all his taxes, all his tax deficiencies in surcharges. Sagot mga kababayan ng abogado ng petitioner. Pero sabi po naman ng kampo ni Bongbong Marcos through Atty. Barcena, nasa na yun? That her client made the payment through the State-Owned Land Bank of the Philippines, but she did not have a copy of the receipt from the BIR. Antonio Salvador, counsel for another group of petitioners led by Akbayan Party List, also raised the issue on Marcos Jr.'s compliance with this sentence. Turning to Barcena, Guanzon asked, your client did not pay the fines with the court. Do you admit? Sabi ng abogado ni Bongbong Marcos, yes, Your Honor. The payment was made directly to the BIR. There was a payment made. Hindi man sa korte binayaran. Sa BIR kasi, tax nga. We have no evidence that the payment was made in court, but we have a certification from the BIR that the payment was made through the land bank. Gano'n naman talaga ang proseso, mga kababayan. Pagbabayad ka ng tax mo, sasabihin ng BIR, punta ka doon sa yung authorized collection
anong tawag doon? Collection agencies. Yan. Sa land bank niya authorize namin na direkta na doon sa account ng BIR sa land bank. Di ba ganon? May iba pang mga bangko authorized by BIR. She said they would look for the receipt in the records. Guanzon directed to her to submit copies of it as part of his documentary evidence.